maganda nga yung kwento mo at maraming na-touch. At ako naman nangako sa'yo na depende sa schedule mo ngayon, dadaling kita sa Maynila para ma-meet mo yung papa mo. Maraming salamat din po sa iyo dahil agad nyo po na inaksyonan yung gusto ni Papa na tulungan po siya. I-arrange natin na ASAP, tawagan natin Bureau of Corrections, and then pag-meet natin sila, i-check in mo natin sa hotel. Okay. Huwag ka na umiyak, makikita mo na, excited ka na ata. Oh. Pinipigilan ko nga po parang ayaw ko Hindi, umiyak. pigilan mo yung iyak mo. Pagdating doon sa harap ng papa mo, doon ka bubuhos ng iyak. Nandito tayo ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa upang bisitahin natin si Tatay Randy Cañete at para malaman natin ang kwento ng kanyang buhay at ano rin ba ang kwento sa likod ng painting na binigay niya kay Idol Rafi. Sir, magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Meron ho ba kayong kilalang anak ho ninyo? Mayroon po, ma'am. Ano ho ang pangalan? Joram Flores. Nakita niyo na ho ba ito ng personal? Hindi pa po, ma'am. Kailan lang niya pala nalaman na ikaw ay nandito sa kulungan? Nung magkasama pa kami ng mama niya doon sa Bacolod Provincial Jail po, ma'am, ay 1998 hanggang 2000. Bago mag 2002, umalis na siya. Sinabi niya rin sa akin, bali tatlong bisis siya na buntis sa akin po, ma'am, at 2 bisis siya nakunan. Nabuo yung pangatlo. Tapos nagpaalam siya sa akin baka hindi na siya makadalaw dahil nga sa dahilan na hirap ang buhay namin po, ma'am. Sabi niya, buntis ako. Sabi ko, paano yan? Hindi ka na dadalaw. At siguro alam ko na nasaktan din yung mama ni Joram na sinabihan ko siya na buhayin mo yan. Wala naman akong pang ano dyan. Sabi ko, pang tustos. Yun ang naisip ko po, ma'am. At saka yung isip ko dati po, ma'am, hindi pa matured. Nasa stage pa na napaka-immature pa yung isip ko. At saka walang ano ba na plano sa buhay. Pumunta daw yung dating kalibin ko sa bahay at dala yung anak ko. Halos hindi ako makaano, ma'am. Na sinabi ni Sylvia sa kaibigan niya sa kay Dayan, yung naghatid ng asawa ng co-inmate ko. Kaya nagsikap ako, ma'am, habang nag-aaral ako ng painting, dito ko lang natuklasan yung talent ko. Hanggang magawa ako. Mahigit na 15 years ako po nag-painting, ma'am. Hanggang sa panahon na naisip ko nga sabihin sa na gusto ko paaralin siya, kamusta na yung niya, buhay niya. Papadala na ako ng mga income ko. Kasi dati nga, sabi ko nga, kung nakilala ko siya noon pa, siguro hindi siya mahirapan. Sabi ko, kamusta na kaya siya? Ano na kaya kalaki? Ano na siya? Anong itsura? Siyempre excited ako, ma'am, eh. Pag mayroon akong income, napadala ako doon. At saka, message na lang na sinasabi sa akin na natanggap na daw na kay salamat. Thank you, Lord, sabi ko. Itong 2022, nagpapatakbo si Senador Rafi Tulfo ng pagka-senador. Natapos na nakikinig lang ako sa radyo. Gusto ko ipipen siya. Bali second attempt ko na, ma'am. Idol ko talaga si Sir Rafi. Bali yung una na gawa ko, hindi ko natapos kasi nagkasakit ako. Na-hospital ako kasi dati na high blood ako, ma'am. Okay. Tapos hindi ko kaya gawin. Sabi ko sa kasama ko, tulungan mo ako, timing mo lumaya siya. Marami yun mga 58 katao kasi yung mga background sa likod. Pinahanap ko na picture. Hindi ko nagawa, malaki. Ngayon, second attempt, doon na ako nagpursige kasi sabi ko, wala na akong parang yung first sem niya na recover ko, na survive ko yung pangangailangan niya. Pero itong second sem, hindi ko siguro hingi na lang ako ng tulong sa kanya kay Sir. Ginawa ko yun. Siguro aabot mga 1 buwan mahigit. Natapos ko. Parang lahat na pagod ko nawala. Pero alam ko, ma'am, na malaking pagkulang ko sa kanya. Parang malaking pagkukulang ko sa anak ko. Hindi ko na masubaybayan kung anong mga kaganapan ng buhay niya. Kung anong gusto niya sa buhay. Yung tipong na pag-uwi mo ng bahay, may mga tsinilas na maliit na alam mong anak mo. Iyakap ka.
alis yung pagod. Naging irresponsible akong tatay sa kanya dahil matagal na panahon. Hindi ko siya nakita. Alam ko na malaking pagkukulang ko sa kanya. Pero sana, okay lang siya na, okay lang kung magalit siya sa akin. Alam ko naman yun, pinapalawak ko yung isip ko. Kasi alam mo naman na, hindi ko natustusan yung mga pangailangan. Alam ko, nung bata pa siya, pagkaugali ng bata, manghingi, walang ibigay. May ideya ka ba, sir, kung gaano kalaki ang anak mo ngayon? Kung pareho ba ng gupit, gaya mo? Kung pareho mo ng mga features? Wala nga, ma'am, kasi gusto kong, hindi ko na naman sabi ko, malapit na ako umalis dito sa lugar na to. Kasi nakaraan, na-imsik na rin ako. At saka mayroong mga improvement sa mga takbo ng aming minamahal na Director General, Gregorio Katapang, na yung IMSIC namin at saka yung 10592 po man na yun ang inaasahan namin na makauwi na kami. Inintay na lang yung guidelines. So napaka-bless naman namin kung ibigay na yun sa amin po, ma'am, yung guidelines ng DOG. Yun ang inihintay ng Bureau. Yun talaga. Kasi sinabi din sa amin na guidelines na inihintay. So marami kaming uuwi. Pwede nyo bang makwento sa amin, sir, paano po humantong na napunta ho kayo dito? Nakulong ho kayo at anong kaso? Kinasuhan po kami, ma'am, ng robbery with homicide. 1997 po, ma'am. Okay, ano ang nga naging participation nyo po dito sa kaso? Accessory kami po, ma'am, ng naging mastermind. Sa loob po ng pagtira nyo ho dito sa New Bilibid, may mga naging pagbabago po ba sa inyo? Opo, ma'am. Malaking pagbabago po, ma'am. Ang pagsama ko sa religious volunteer, pagbo-volunteer ng tapos sa ALS, programa ng Bucor. Napakahalaga po, ma'am. At saka mga Bucor officer, mga babait sila. At saka marami kaming natutunan sa kanila. Yung reformation, malaking bagay po, ma'am. Pero depende naman sa tao kung magbabago. Yung programa ni Sir Rafi na nakaka-touch, grabe. Ilang siguro kung ipunin lang luha, ilang baso na siguro kasi minsan madamdamin ako na nakikinig sa mga OFW. So every day from 2 p.m. to 4 nakikinig ka? Ayun, no. Noong pinakinggan mo po yung kausap niya si Joram, nalaman niyo po kung magkano yung binigay sa kanya ni Idol. Opo, doon na ako. Sabi ko, Magkano? Sabi niya, Joram, yung 22,000 mo, sagot ko na at bibigyan pa kita ng 78,000, magkano, sabi niya. 100 po, sir. Pero hindi ko inaisahan po, ma'am, na ganun yung mangyari. Kasi yung nais ko lang talaga, yun lang yung 22, ma-save, tapos mapalipat yung anak ko dun sa aming lugar, sa La Carlota, para malapit siya sa kay lula niya, at sa makapagtulong siya dun. Yun lang talaga. Hindi ko na-expectar na sobra-sobra talaga yung napaka-generosity ni sir. O very kindness na tao. Idol, maraming salamat sa napakabusilak ng puso mo. Malaking bagay na binigay mo sa kanya, yung pangangailangan niya. At saka maraming salamat sa pag-appreciate mo ng aking gawa kahit hindi gaano kaganda. Pero binigyan mo ng buhay. Naging inspirasyon ko rin, sir, mga salita mo araw-araw. At marami akong natutunan sa programa ninyo. Maraming salamat dahil hindi ko inakala na mangyari ito sa akin. Kasi ako, simpleng tao lang, sir. Pero binigyan mo ng halaga ang aking buhay. At saka maraming salamat na tinulungan mo ang aking anak. Kabuting tao mo. Kaya marami pa sana yung tao na matulungan mo, sir. Alam ko na maraming nangangailangan ng tulong mo. Napakabuti mo, sir. Sir, angad ko na makita rin kita sa personal. Maraming salamat, sir, ulit sa tulong mo sa anak ko. Nak, siguro darating na na magkita tayo. Angad ko po na nak, na makita ka. Yun ang aking pangarap. At naging inspirasyon ko, ikaw. Abangan dito ako. Araw-araw yun ang lagi kong iniisip kung kailan kita magkita. Kung hindi man tayo magkita dito sa aking pag-uwi, antayin mo ako, nak. Babawi ako. Yun ang aking pangarap, nak. At saka patuloy mo, nak, ang magandang ugali, napaka-humble mong bata. Mabuti yung nagpalaki sa'yo, kung sino man yan, pag-uwi ko, personal ko yan napuntahan at pasalamatan. At kung anong mayroon ako, mag-share ako. Nak, mahal na mahal ka ni Papa. Kung ano mang mga pagkukulang ko sa'yo, nak, na hindi ko na
sundan yung buhay mo, yung kaganapan ng buhay mo. Siguro pag uwi ko, talagang babawi ako. Sana maunawaan mo ako dahil nandito ako na. Hangad ko na makita ka sa personal at mahagkan. Mag-ingat ka, lagi mong ingatan ng sarili mo at kumain ka ng healthy foods. Saka lagi ka mag-exercise. Kasi pag uwi ko, sama na tayo mag-jogging araw-araw. Love you, Nak. So, Sir Joram, ito yung araw na pupunta na tayo ngayon sa Bilibid. Ano na ang nararamdaman mo? Sobrang excited na po. Na parang di po mapaliwanag. Mayroon ka bang inihanda para kay papa mo? May mga konting pasalubong po kahit papaano. Para kahit papaano po, matuwa din si Papa. So, excited na rin kami kung ano yung magiging reaction mo pag nakita mo na siya. Punta na tayo. Sige po. Sir. Morning, sir. Randy, Sir, morning, sir. ito na. Sorry ha. Sorry. Kita. Hindi na kita makalong. Mas malaki pa sa akin. Meron siyang regalo para sa iyo. Salamat po. Ako meron din, sir. Sir, salamat. Salamat, sir. Kaya salamat ako sa inyong sulat. Sino ba ako na para dalawin ninyo dito, sir? Hindi naman ako espesyal na tao. Grabe yung effort. Kala ko doon lang, sir. Kala ko doon lang. Hindi man ako hingi na puntahan. Lahat ng mga taga-subaybay ko special sa akin. Salamat po, sir. Siguro mula 2014 ako.
Patuloy ako nakinig sa programa mo. Lagi ako natatats. Umiiyak. Umiiyak ako sa mga OFW. Tulungan mo. Mama, kamusta? Ito yung ano. Kamusta? Okay ka lang? Kamusta yung kaganapan ng buhay mo? Kamusta? Ay, dito na. Malapit na ako umuwi. Tulungan kita sa pag-aaral mo. Bakit ako kayo lalaya? Sana po, sir. Antayin na ako na ano. Guidelines, sir. Malaki ka na, ano? Buti malusog ang katawan mo. Wapo. Binili ko to para sa'yo, nak. Salamat po. Huwag kasya sa'yo. Wapo ka. Dahil ko si mo. Sana maliit. Dito tayo makaupo. Ano ka pa, bala ka pa. Sir Rafi, maraming salamat sa panahon ninyo, sir. Hindi ko ito nasaan, sir. Akala ko doon lang yun nagpadala lang ako ng ano. Ayun, yung mga brush. Sa pagkakultura. Merino. Merino din. Oo. Palitan. Pati drill. Dito man, dito ba? Ayan. Mas malaking binigay niya relo sa'yo. Malaki, oo. Murahin po. Okay lang, kahit murahin, kahit 100 basta galing sa'yo, okay na. Meron pa ang natira. Naiwan. Ano pa sa loob? Gwapong anak ko May medyas. Marami ka palang Ang dami Sobrang dami naman nagabala kayo Ang dami may mga pagkain pa. Na-check na po lahat namin. Kaya okay. Thank you, sir. Sir, maraming salamat po talaga, sir. Hindi ko inasahan sir Yung akala ko yun lang. Yun na Sige. Sir, Maraming salamat, sir. sa lahat po ng tulong, sir, sa lahat po ng tumulong po sa pagpunta ko dito, sa pagpayag niyo po na makita ko po personal yung tatay ko, pati po sa inyo, Senator Rafi. Sobrang maraming salamat po talaga. Hindi ko po in-expect yung ganito, sir. Anong mensahe mo sa papa mo? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ngayon, nakita mo siya face to face. Ay, siguro po pag makalabas na po kayo, Parang speech na siya. Okay na muna si Randy. Anong mensahe mo sa anak niyo? Kamusta, anak? Hinahanap mo ba ako? Hindi ka ba binubuli? Wala kang papa? mula bata naman po kahit hindi naman po siguro nawawala yun sa pagkabata. Tinatanong ko po kung nasan yung tatay ko, pero hanggang sa nagkaedad po ako, nasa tamang pag-iisip po, parang wala na rin po sa isip ko na ganun, pero di po talaga nawawala sa isip ko na magtanong po kung nasaan po kayo, kumusta, ganyan. Pero di lang po ako kasi mahilig mag-ano sa pamilya ko po, na kanina mama, di po ako mahilig mag-open up na tungkol ganun po kasi parang nahihiya, parang di ko po gusto na pati sila mag-isip din po para sa akin kasi na parang sanay din po ako na parang ako lang po yung mag-ano ng problema ko po. Hindi po ako sanay na parang naano po ng pamilya ko yung problema ko, sila po yung nag-iisip, parang ayoko po ng ganun. Ayaw mo sila ma-stress? Opo, Ganun. parang ayoko po ng ganun. Ano mo mensahe mo sa papa mo? Gusto ko po sana na makalabas ka na po para mas maganda po yung banding natin, magkakasama po in private po. Yan lang po yung gusto ko sana, sir. Sana po, sir. Ilang years pa po siya dito? Pag lumabas yung GCPA niya, makalaya na siya. Ganun. Na pag naka 27 years, siguro pag More ano po, than. makakalabas na po siya pag yung guidelines na lang po ang 27. So nakaburulis ng 28. Nakabuno na po siya para ma-cover hanggang 40 years niya. Okay. So Ang tingin ko po, makakalabas na po siya, malapit na po. in 4 years,
Baka po mga isa, 2 taon na lang po. Uy! Yun na lang po, makakalabas na po. Lapit, dyan. lapit. Salamat po. Salamat sir, o Sir Rafi. Oo. Anong mensahe mo sa lahat ng mga tao sa labas na may mga pamilya na makakapanood dito? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ano yung buhay mo dito at ano yung buhay mo sa labas? Yung mga init ng ulo o ano man mga bagay na makasama upang maging cause na pagpasok dito, iiwasan. Lalo na ngayon, kunting ano lang. Diba sir? Hindi na alam, meron na kaso. So, ibig sabihin, huwag galing sa init ng ulo ang mga Oo. bagay na pagsisihan later on. Maging malamig. Katulad ko na naging biktima din sa ganun, sa mga barkada, na-impluwensyahan po sir. Bandang huli talaga. Piliin ang barkada. Piliin talaga yung barkada. Paano mo pinapalipas yung araw mo bukod sa pagpipinta? Hindi naman ako mahilig masyadong manood ng TV. Yung kalibangan ko talaga yung radyo. Naka-steady lang sa Radyo 5. Uy! No, Radyo 5 lang talaga. True FM. Yun talaga. Sir. Pero alam mo, yung mama niya, meron ng iba. Hindi ko masyado detalyado, pero nagsabi yung asawa ng kasamahan ko na dahil man siya kay Selvia, na nagkwentuhan daw sila. At saka, hindi ko Nakausap lang. namin sa radyo, meron na siyang pinakasama iba. Yun na, naging Siguro fight. hindi mo siya masisisi, dahil Hindi ko naman. siyempre for so many years, kailangan niya kasama, katuwang sa buhay. Kaya napilitan siya siguro na magpaligaw at yun meron siyang bagong buhay. Agree, sir, agree. Paglabas niyo po, sir, ano bang plano? Paglabas ko, sir, ito talaga yung plano ko na maitawid ko to yung pag-aaral na magtulong sa magulang ko, tsaka kasama ko rin siya. Kung ano man ang mga kakulangan ko, gusto ko, sir, po na sa pamagitan na akin ng paggawa ng mga artwork ko. Yun, gusto ko i-improve, sir, yung aking trabaho. Gusto ko masali sa mga mga display. Sigurado na may bibili talaga ng aking concept. So nakita mo rin siguro sa mga obra mo. Pinapadala ko sa kanya. Oo. Lahat ng mga Oo. kinikita mo pinapadala ko. Nung dati na hindi ko talaga pa... pinabayaan. Opo, sir. Nung dati sa nanay ko na pinapadala ko, sir. Ganyan dapat sa anak mo. O nung Pwede naman sa instead nanay, na pero sa kanya, kasi hindi ko pa siya na sir, wala pala talaga akong balita. Nung last, na lang sir, nung last year, yun na nabalitaan ko na pumunta daw yung mama niya, tsaka kasama siya, na tuwang-tuwa ako. Iniisip ko kung ano siya, payat, akala ko nga payat. Maganda yung katawan ng anak ko. Oo, sobrang Gwapo pa. Oo. Meron na itong girlfriend. May girlfriend na. O saan yung girlfriend ito? Hello. Ito bata. Basta. Anong mensahe niyo po sa kanya, Sir Randy? Ang masasabi ko lang na siyempre nasa stage pa na medyo bata pa. Hindi maiwasan yung mga away-away, di ba? Nadaanan din namin ng mama niya, away-away kahit sa gym. So, konting konting mga problema, huwag na palakihin. Tapos pag-usapan nyo. Sir, may gusto ko pong tanong sa kanya Anong tanong mo sa kanya? na kung hindi mo ba ako na kinahiya nung nalaman mo na dito ako. Wala po yun sa isip ko na ikahiya po yung tapa ko kahit na sa yung pamilya ko po na mahirap lang. Di po ako mahilig na iniisip ng ibang tao po. Parang gusto ko po yung sarili ko lang, yung business. Sa sarili ko lang po kabutihan, tsaka yung sa atin po, wala na po akong ibang inintindi. Di po yung sa ibang tao na chismis po, wala po. Di po ako mahilig sa ganun. Okay, Sir Randy, pinangarap mo ba na mamimit yung anak mo bago lumabas? Opo, sir. Pinangarap mo yun? Opo. Ngayon, wish come true. Oo nga, sir. Thank you, sir. Sobra talaga yung napaka-generosity mo talaga, sir. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Yung binigay mo na bayad sa tuition, 22,000, tapos binigyan pa na lang pang birthday. Hindi ko na inaasahan yun, sir, kasi ako, totoo lang, sir, akong tipong tao na mahihain, hingi ng tulong. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, tinawa ko yun. Totoo. Alam ng mga co-inmate ko dyan, sir, mga chairman namin, na hindi ako, kahit sa mga pagkain, hindi ako humingi. Pero ginawa ko yun dahil sobrang mahal ko siya. Sabi ko, paano ng bukasan niya, paano na yung tuition niya, gano'n. Kasi ayaw ko naman, sir, na matulad siya sa akin na
pagting ng panahon, wala siyang tinapos. Hanggang high school lang, ganun. Kahit nahihayin ako, hindi ako pala barkada dito sa loob, alam nila yun. Pero ginawa ko yun dahil sa kanya. Oo. Yung hiniling ko lang talaga sa inyo, sir, yung tuition na yun, tapos mapalipat sa amin. Sige, gagawin natin ang paraan. Oo. Gagawin Para natin ang masama paraan. niya yung si Lula, lulo niya. Pero dahil napakabuti mong tao, sir, napaka-kindness mo. Oo. Walang katulad ka, sir. Salamat po. Opo. Kaya may dala pa nga ako sa pin para gusto kong magpa-autograph kahit dito sa likod. Autograph pirma. Totoo yun, sir. Yung sobrang mahal yung ano, sir. Mahal yung ano mo, sir. Sulat, sir. Ilalagay siya ng natin. Oo. Kaya nagdala talaga ako kahit alam ko na. Thank you, sir. Huwag mo nang palaban yan. Kaya nga. Pabibigyan ka na lang ng bago. Okay. May bibigay ka pa pala. Ang dami, ah. Sapatos. Sapatos pa? Sukatin mo kung siya. Sapatos. Wow. Ginastusan mo talaga. Sino bumili nito? Di sombrero pa, bawal sombrero sa amin ito. Bawal? Pero hindi. Ito. Ay, may damit. Suot mo sapatos. Baka kasya ba o hindi? Ayun, kasya nga. Kasya yan. Maganda yan, mahal yan. Wala naman palagi papa mo na. Lalakas ko siguro takbo ko nito, sir. Kasi malakas din daw yung tumakbo, sir. Sa buong 23 years mo dito, ngayon ka lang nakaranas ng Opo, sir. ganitong Opo, sir. At saka, nakakataong sitwasyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakapatong dito sa ano na ito, opisina ni Direktor. Mahal na mahal kita, nak. Mahal din kita. Kahit. Basta pagdating ng panahon, marami pa akong gustong may ko, makasama ka. Pangarap ko talaga na makasama ka. Sa Rafi Tulfo, ito po, sa sobrang tuwa ko na nabigay nyo sa akin yung hiling ko, dagdag, bigay ko sa iyo itong painting. Pagpasensyahan mo na kahit hindi gaano kagandahan, pero kahit paano nagawa ko. At saka mayroon pa, sir. Ito po, sir, para din ito sa iyo. Collection ko rin ito sa kasama ko na painter. At saka mayroon din po, sir, si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ito po para din sa kanya. Congresswoman, maraming salamat, napakabuti yung tao. Kaya bibigyan rin kita ng konting regalo. Pagpamanin mo ng regalo ko, ma'am, napakabait nyo. Sir Rafi, maraming salamat sa napakalaking tulong mo na ibinigay sa amin ng aking anak, na nakita ko ng aking anak sa personal. Guwapo. Sa loob ng kulang-kulang 23 anyos ay sa wakas na ko na siya. Maraming salamat sa iyong panahon. Napaka-generosity mong tao, sir. Idol talaga kita. Maraming salamat sa panahon, sa oras na binigyan mo kami ng oras dito para dalawin kasama ang anak ko. Sir, pagpalain ang buong sambahayan mo, especially sa mami Karing mo. Sobrang tuwa ako na nakita ko yung aking anak. Sana hindi lang itong panahon na makasama ko siya. Nak, pagbutihin mo yung mo, ha? Maraming salamat. Yung pagka-humbleness mo, yun, patuloy mo yun. Yan po siguro Maging yung mabuting anak. Yung sinalita mo doon nung pag-interview si Rafi, gusto ko ipagpatuloy mo hanggang sa pagtanda. Maging ng inspirasyon ng mga bata. Love you, nak. Love you. Sir Rafi, thank you po sa lahat-lahat po ng naitulong niyo po sa amin, mag-ama, sa mga staff niyo po.
at saka sa blessings po na natatanggap namin galing sa inyo. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon at yung buong pamilya niyo po. Thank you po sa Father's Day. Ako po yung nabigyan ng gift po in advance at saka yung sa birthday ko rin po. Sobra-sobra po, lahat-lahat na po yung naitulong nyo sa oras nyo, panahon na ginugol nyo para dito, sa buong staff nyo po, at sa ibang tao na sumusuporta sa amin para lang maipagpatuloy itong mga plano nyo. Maraming salamat po talaga. Pagpalain po kayo ng Diyos. Yun lang po. Thank you po.